Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bigyang papuri po natin ang Panginoon sa pagtitipon niya sa atin ngayong umagang ito. Mga kapatid, kapag sinabi po ang salitang kapangyarihan ngayon, wari po ay hindi mawawala ang usapin tungkol sa mga tungkulin at responsibilidad. Sa may kapangyarihan, may kaukulan at paggawad ng lakas at paghawak patungkol sa mga tao, patungkol sa bagay at sa madami pang aspeto ng buhay. Ngunit ang kapangyarihan, madalas man o sa palagian, ay nagiging tukso upang hindi na lumingon sa itaas, magpuri sa Diyos at sumamba sa Diyos. Pero ibahin po natin ang mga arkanghel na pinagdiriwang po natin ngayon. Ang kanilang paglilingkod, ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang buhay ay patunay na kahit may kapangyarihang taglay at hawak-hawak, hindi nakakalimot sumamba, magpuri at maglingkod sa Diyos. Narinig po natin sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Daniel na kung papaano ang itong nabubuhay kailanman ay binigyang papuri ng taong ito na katulad, malaitsura ng anak ng kataas-taasan sa kabila ng kanyang kapangyarihan.
At narinig din po natin kung papaanong itinapos ni Jesus ang kanyang pakikiusap kay Natanael sa mga salitang ito. Makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ito po ang matututunan natin sa buhay at paglilingkod ng mga arkanghel, na sa kabila ng mga abot-abot na kapangyarihan, responsibilidad at lakas para mamuno at manguna sa bawat isa, hindi kailanman ito sana maging balakid sa patuloy nating pagpupuri, pakikiisa at paglilingkod sa Diyos. May taglay na kapangyarihan, oo, pero taglay sa puso na patuloy na maglilingkod sa Diyos. Madami po kasi ngayon ang may kapangyarihan, may responsibilidad, may katayuan sa buhay, pero isinasantabi at kinakalimutan na ang totoo at ang puso sa pusong paglilingkod sa Diyos. Pero para sa mga arkanghel na ito, hindi balakid ang kapangyarihan para maglingkod sa Diyos. Dahil may kapangyarihan din, mas lalong didikit at mas lalong maglilingkod sa Diyos. Madami ang may kapangyarihan, kaya gagamitin ang kapangyarihan para umalis sa Diyos. Gagamitin ang kapangyarihan para hindi na maglingkod. Ibahin po natin ang mga arkanghel. May taglay na kapangyarihan, pero patuloy, araw-araw, manhik manaog sa presensya ng Diyos, manhik manaog para pangalagaan ang mga anak ng Diyos. Hindi ginamit ni na Gabriel, Miguel at Rafael ang kanilang bisig at kapangyarihan para mas pangunahan ang Diyos o sapawan ang kadakilaan ng Diyos. Pero busilak ang kalooban para ipagpatuloy ang paglilingkod at pagbibigay ng kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan ni Gabriel, pinaglingkuran niyang patuloy ang Diyos. Sa pangangalaga at pagpapagaling ni Rafael, pinaglingkuran niya ang Diyos. Sa pagtatanggol ni San Miguel sa atin laban sa kasalanan, patuloy niyang pinaglingkuran ng Diyos. Hindi ginawang paraan para lumaki ang papuri sa kanila dahil may kapangyarihan sila, kundi sa kabila ng kapangyarihan, pinaglingkuran pa rin ang may kapal. Ginamit ang kapangyarihan para patuloy na maglingkod at magpadama ng kabutihan ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, tulad ni na Gabriel, Miguel at Rafael, na may kanyang-kanyang responsibilidad at tungkulin, naniniwala po ako sa araw-araw na ating ibinubuhay sa mundong ito, may taglay din tayong kanya-kanyang responsibilidad at tungkulin. Katotohanan po ito sa ating buhay. Pero harinawa, huwag maging sagabal ang kapangyarihan at ang responsibilidad para ituon ang sarili sa Diyos at ilapit ang madami sa Diyos. May kapangyarihan, ngunit taglay ang kabutihan ng bawat isa. Totoo ang kapangyarihan kapag patuloy na nagpupuri sa Diyos at naglalapit sa Diyos. May kapangyarihang taglay, ngunit patuloy na nagpupuri sa Diyos, nakatuon ang puso at ang isip sa Diyos, at higit sa lahat, taglay ang kapangyarihan, mahal na mahal ang Diyos.